Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Plan Motive. Yun guys, another video reaction video. And this time I'm gonna talk about Young One X99 dahil sa'yo Beats by Adam 41. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala requested mismo ni Young One sa akin. Sinend niya sa akin yung link na to. So pakinggan natin guys. At hopefully magustuhan ninyo. At maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta sa atin. At nag-aabang ng mga reaction at natututo na rin kumbaga. At ganun man guys, nandito lang tayo para sa reaction video. Kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At nang sa ganun, kung di nyo ma-share, kahit i-like nyo na para ma-recommend sa iba. At pasintabi na lang sa mga tao na bago lang rito at sa tingin na napakahaba ako magsalita. Ganun talaga ako mag-reaction since day one. So nakikinig din naman kayo ng mga vlog at kung ano-ano pa mga ano sa YouTube naman, mahaba doon yung explanation. So okay lang din. Ganun pa man guys, gawin natin to guys. At nang makarami tayo. Pero bagong lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master of therapist. I'm an NLP master practitioner of applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description nandun yung personal na channel ko. May bago akong labas na kanta. Ang title nun, Mayon. At meron akong lalabas na kanta sa this coming 15. Kasama si EJ Power. At sana magustuhan din ninyo yun. Hindi naman yung ganun kabigat na hardcore na ano. Pero tamang kanta lang. At ganun pa man. Tignan natin yung mga nagpapa-shoutout nga pala si Bernard Buitre 6656. Shoutout at Buitre family at Kaleha family watching from Binangonan, Rizal. Yan. Saan pa ba tayo? Yun lang pala yung mga nagpapa-shoutout. So, hanap lang ako ng mga nagpapa-shoutout para mabilis lang tayo guys. Yung susunod natin yung kay Todern. Ganun pa man guys, maraming salamat. Let's get to it. Young One X99, susubukan kong palitin yung video para kahit paano makatapos tayo ng madami. Let's get to it. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Young One. Shout out Essence. Damn. Ganda ng quality Dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo, Dahil sa'yo. dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo. Nawala yun ang magmahal ng puso ko, palagi na pagtitripan. Ngunit kung ikaw ay dumating, ito ay muling nabuksan. Nang dahil sa'yo, muling nagkakulay ang aking mundo. Habang kumakanta si Naynay, naririnig ko sino ba yun? Yung isa sa mga, si Curse One din, naririnig ko almost the same sila ng style. Almost, pero hindi ko sinasabing pareha sila. Almost lang. Maganda kasi matinis yung boses nila. Sa'yo, muling nagkakulay ang aking mundo. Kahit parang medyo di malapit ang agwat ng pag-ibig ko sa'yo bilang higit sa kaibigan na asahan mo. Nandito lang palagi sa'yo yakap ko. Sa init ng iyong titig pangawakan mo. At di ko sasayangin ang tiwala mo. Walang hangganan patungo sa mundo na tanging sa'yo lamang. Ako ikaw lamang ang siya makikinabang. Na tanging yaman na aking pagkahalagahan sa'yo. Nakakatawa kasi, guys, hindi nyo nakikita, pero nakakatawa kasi, gangster yung formato na, tapos pag-ibig, di ba? Nakakatawa tingnan. Kasi may mga kasabihan tayo sa Pilipinas na yung mga gangster daw talaga, mga gangster daw talaga, medyo tapat sila magmahal kasi parang parang ina-associate nila yung pagiging loyal nila sa kapatiran nila, sa pag-ibig din. So, karamihan parang buwis buhay din talaga sila sa pag-ibig. Ganun yung sinasabi ng mga Pilipino. Pero magkaiba naman kasi yung gang ng Pilipinas sa gang ng Amerika. So, sa tingin ko, para sa akin cool yun, napakagandang irony. Tuloy natin. Nagkakulay aking mundo, di mawawala. Yan ang pangako ko, ika'y magtiwala. Damn! Parang narinig ko yung kanta na yun Okay? Ikaw ay nag-iisa dito sa puso, dito sa puso, dito sa puso. Ang ganda na ito pang club, putsang ang galing ni Adam Galing ni Adam, putsang nakaka-inspire ko. Dito sa puso. Hey! Di naman bulag ang pag-ibig, kahit tititigan. Di kasalanan kundi rin na mapakikinggan. Handa sa'yo patunayan, dahil sa'yo ako'y sa'yo lamang. Hanggang sa walang hangganan na pagmamahala na sa'kin.
magtiwala. Putsang very catchy. Ikaw ay nag-iisa dito sa puso, dito sa puso, dito sa puso. Dito sa puso ko, 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 dito sa puso ko. Damn! Sa puso ko, dito sa dahil sa'yo, Oh! nagkakulay aking mundo. Damn! Di mawawala, yan ang pangako ko, hindi magtiwala. Naisip ko lang, no, marami talaga mga tao sa panahon ngayon na napakahirap humanap ng pag-ibig. I'll be honest, guys. Hindi naman sa pag-aano, guys, pero napakahirap na humanap ng pag-ibig ngayon, yung tapat na pag-ibig. Tatanda ka na lang na parang ayaw mo nang magmahal kasi pakiramdam ko ang pag-ibig ngayon nilaan para sa mga youngsters na lang eh. Pag 15 ka, 16, 17, 18, napakaswerte mo pag nakita ka ng pag-ibig mo. Pagdating mo ng 30 guys, hindi mo na maisip kasi adult ka na, responsable ka na. Hindi mo na masyadong nabibigyan ng pansin yung pag-ibig. Ang iniisip mo na yung mag-survive ka bilang isang individual. Kasi pag bata ka pa, dependent ka pa sa magulang mo eh. Kumbaga, kasama yung magulang mo, wala ka masyadong iniisip, puso mo lang, nagmamahal ka, nag-aaral ka, nag-e-enjoy ka. Once na umalis ka at nag-decide ka na gusto ko nang magpakalayo, gusto ko nang mag-solo, gusto ko nang maging individual, maging independent. At sa point na yon, katrabaho ka na ng more than 40 hours a week, tapos marami ka ng bills, may binabayaran ka ng motor, kotse, renta, nawawala na yung idea ng oras na yon ng para makapaghanap ka ng taong iibigin mo. Kasi parang nangangapa ka pa sa idea ng life-work balance, mga ganun. Life, work, parang kasi buhay mo, 'di ba? Kailangan mo ng pag-ibig, social, relationship. Tapos meron ka pang trabaho. Kung gusto mo mag-succeed sa trabaho mo, yung sakripisyo ng trabaho na 'yon, pag sinakripisyo mo, ang masasagasaan nun, pamilya, pag-ibig, social life. Kasi gusto mong maging the best eh. Gusto mong kumita, gusto mong maging ahead. You know, ang magkakaroon ka ng ipon, kakayanan para magpundar, pero mawawalan ka ng pag-ibig. Kailangan meron ka bang tatag ng loob para mag-focus sa ganun, 'di ba? Katulad ko, no, ilang taon na ako nag-focus sa sarili ko at alam ko sa sarili ko na medyo behind na rin ako sa pag-ibig kasi sobrang busy talaga guys. Ganun talaga eh. Especially pag marami kang bills dito sa Amerika, hindi ka pwede mag-petiks talaga. So, pakiramdam ko behind na ako sa pag-ibig na parang ang hirap na makahanap. So, dahil hindi na ako maghahanap ng mas okay pa sa akin makita ng babae na kahit nagtatrabaho lang sa kung ano-ano. Hindi naman ganun kayaman. Yung madaling makausap kaysa yung mga kasi mararamdaman niyo yan eh. Na bilang isang individual parang ang hirap humanap na talaga. Okay na lang na, mas mabuti pa na kumain ako mag-isa, kaysa meron akong ilibre na kasamang babae, at the end of the day, mag-aaway lang kami, diba? Tapos, gastusin ko pa, diba? Parang ganun, napakahirap ng ganun, guys, eh. Pag na-visualize, siguro, hindi nyo ako maintindihan unless nandito na kayo sa edad ko, Kasi, pag ganitong edad na, kung wala ako, magka-40 na rin ako. So, napakahirap, maghanap kasi hahanapin mo yung mga tao na hindi naman mahirap banggitin to pero yung mga tao na may silbi yung may trabaho na rin, yung kaya magpundar, matutulungan ka, hindi lang kasi sex ang hinahanap mo eh, 'di ba? Nag-iisip ka na paano ka magso-survive at para sa pamilya na bubuuin mo. So kung kukuha ka lang ng iibigin mo, mahal na mahal mo nga pero ikaw lang yung nagsasakripisyo, okay lang kung yung babae nagpa-part-time job o kahit may sideline ng okay na yun as long as nakikita mo na meron siyang ginagawa para sa sarili niya. Kasi pangit naman pag ikaw lang yung nagsisipag tas walang silbi partner mo. Kasi kasi we are built to provide and protect. At ang mga babae for nurturing lang. So okay lang kahit meron lang siyang sideline, okay lang kahit di siya masyado maghihirap ng magbanat ng buto. Pero nandyan siya at suportado ka niya. Pero kung maghahanap ka ng isang tao na parang sa panahon ngayon, 'di ba? Modern na rin ng sibilasyon at hindi mo afford mag-isa. Katulad ko, may business na tas may dalawa pang extra job. So mahirap talaga, guys. So sa akin pag bata ka pa, take advantage of it kasi marami kang makikilala, independent, dependent ka pa sa magulang mo habang nandiyan ka pa,
You know, nakakapag-ipon ka, nakakapag-aral ka pa, nabibuild mo yung relationship mo sa pag-ibig mo, tapos mag-grow kayo. May kasama ka na agad pag bumukod ka, may kasama ka na, hindi ka na hindi ka na mag-isa, 'di ba? May sumusuporta na sa'yo along the way. Pero kung katulad ko na bigla kang bumukod, maaga pa lang, mahirap na. 22 pa lang, wala na ako sa pamilya ko. Hindi na ako masyado. I think 20, bago pa lang ako mag-21, wala na ako. Talagang sa pamilya namin, wala. Lahat kami, lumaki kami magkakahiwalay. So, yung nakita ko na yung mundo ng mas maaga. Kasi, bata pa lang ako at the age of probably like 13, 14. Lahat kami individualistic na yun. Kuya ko, may sarili na siya. Bunso namin, may sarili na. Maaga pa lang na-expose na kami sa pagiging individualistic na mentalidad. So, kailangan namin mag-survive bilang diba? Individual. At yun, napakahirap nun, guys. So, sa tingin ko, napakaswerte ng mga kabataan ngayon na nakahanap ng pag-ibig nila. And I admire, I'm very jealous and I feel a little bit of envy, you know. But at the same time, I'm very proud para sa mga tao na nakahanap ng pag-ibig kasi at the end of the day, it's really hard to find somebody, you know. Somebody important, somebody that you know, na maiintindihan ka, gagabayan ka, susuportahin ka at mamahalin ka. Napakahirap maghanap nun ngayon. At karamihan ngayon ng mga tao na papatulan ka because they have regrets. Regrets sa relationship nila from the past, tapos nag-fucked up sila sa buhay nila, tapos ngayon papatulan ka nila not knowing na meron silang asawa at anak o meron silang ibang jowa o kaya naanak-anak pala, parang mga ganun. So ngayon, sa'yo bagsak yung problema na yun, sa'yo bagsak yung intensity ng sakit, you know. So parang ganun, nagmistulan ka na lang, parang tapunan ng mga rejected, you know, mga nag-fail sa love, you know. So ngayon, kailangan bilang isang individual na lalaki, kung ako, pinaka-the best na advice ko kung individual kayo na lalaki at independent, try harder. Maghanap pa kayo. Huwag kayo basta-basta mag-fall in love kung kani-kanino. Humanap pa kayo. Humanap kayo. Pag sa tingin ninyo, eto, magiging problema lang, you know, tapos may anak o may asawa na, tapon nyo na, hanap kayo ulit. Kasi you deserve better. Kasi ganun din yung mga babae. They deserve better. Then, naghahanap din sila. Para silang monkey. Hindi ko alam kung alam niyo yung monkey theory. Na yung mga babae hinahalin tulad sila sa mga matching na naglalambaras. So kada lambaras nila, yung paglalambaras nila pataas ng pataas. So ibig sabihin yung mga kahoy, yung mga branch na nilalambarasan nila is para mga lalaki na eto better tong hinahawakan ko, pero pag meron sila nakita much better, hinahawakan nila mas above sa'yo. Diba? Kasi naghahanap din sila ng better na pwedeng mag-aruga sa kanila, financially, gusto lang nilang humilata. May mga tao, depende kasi, may mga babae din talaga, case-to-case basis, huwag nyo nang isipin na hindi ko naisip yung mga naisip nyo. May mga babae masipag din talaga at ang hirap hanapin nun. Pero may mga babae talaga na gold digger, na gusto nila na merong silang majowa, naghahanap sila ng 1%. Pero sa bilyong mga tao, mga nasa 7 o 3% lang yung mga talagang mayayaman na may kaya. At yung mga may kaya na lalaki na yun at may mayayaman na yun, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa isang babae na 30 years old na maganda at sexy kung kaya pa nila makakita ng 18 years old. Tandaan niyo palagi, everyday merong babae na 18 years old. 'Di ba? Merong lalaki na every 24 hours nagiging millionaire, di ba? Pero everyday, guys, hindi yung mga lalaki na to na high-end na nasa 1%, hindi sila basta papatol sa mga babae. 'Di ba? Hinahanap nila kung kaya nila maghanap ng 18 years old na nag-aaral pa, maganda, sexy, pipili sila ng ganun. Ba't sila mag-aaksaya sa mga babae na laspag na maraming body count? So, ewan ko kung nagigets niyo yung gusto kong sabihin. Pero, yeah, yung monkey theory na yun, parang kada hawak nila ng lambaras na yun, yung mga lalaki yung definition ng mga branches na yun, hindi ikaw yung the one. You know, ano mo lang yung parang sinasabi nila, may kasabihan tayo na hindi ikaw yung permanente, ano ka lang yung parang it's just your turn, you know? Parang ganun sabi nila. So mahirap maging lalaki sa panahon ngayon, especially sa modernong panahon. Hopefully nagas niyo yung gusto ko sabihin. Ay nag-iisa dito sa puso. Wag sana kayo ma-offend na. Sinasabi ko lang yung mga impormasyon na nakalat natin sa panahon ngayon. At kung may masabi na ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Puso dito sa sino, nagkakulay aking mundo, di mawawala. Ang
galing ng nag-edit ng video kasi nag-grading yung ano eh, nagko-color grading yung mga puno, halaman, nagiging. Sino ba nag-edit nito? Young one. Director, si Troy Gamboa Alcones. Nag-edit siya. Yan ang pangako ko, Damn. di magtiwala. Ikaw ay nag-iisa dito sa puso, dito sa puso, dito sa puso. Dahil sa'yo, nang dahil sa'yo, dahil sa'yo, nang dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ayan. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo. Napakahusay naman ito. Pang club to, yung mga ganito. Pwede mo to patugtugin sa club. Shoutout nga pala sa Queen Aurora's Garden Resort. Wow. By Essence. Babaero Basketball. Black Sign. Dahil sa'yo. Napaganda. Adam Beats. Rapper Wine Records. 7 Shots Production. Ganda naman nun. Putsang. Hopefully guys, nagustuhan niyo sa akin. Bibigyan ko siguro siya ng 10. Kasi sa tingin ko, nakaka-relate ako sa mga ganyan. Kaya lang, syempre, di ba, tayo, bilang isang lalaki, tayo, bilang isang single na individual, medyo nakaka-hurt yun. Kasi wala tayong pag-ibig eh. Pero, malay mo, magkaroon tayo ng pag-ibig. Ganun pa man, I'm not looking forward to it. Kaya ngayon kasi marami akong gustong gawin sa buhay ko. Ganun pa, maraming salamat guys kung nagustuhan niyo nga, bigyan niyo ng like, subscribe, subscribe na rin kayo kay Young One at kung nagustuhan niyo, mag-comment lang kayo rito. Kita tayo sa susunod na video at tagalingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan ng mga tao na paligid sa inyo at sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive ka man lang, nag-good po, ingat kang lahat dyan. At kung may nasabi na akong hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Ingat kang lahat dyan, peace.